Nag-leak Cayetano, lumipat si Cheese. Good job. Impeachment. VP Sara dismiss agad. Lahat iyak. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Philippines Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Naisip ko lang ngayon na Ayun, si si Chis Barat Escudero na ang presiding officer na impeachment trial ni VP Sara Duterte, hindi kaya itong hiningi niyang kapalit at pinayagan naman ni Cayetano upang hindi mahawakan ng Gatchalian Block ang impeachment trial ni VP Sara Duterte? Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Mukhang ito ay isang chess move na tila pinakain yung pawn upang makatake advantage sa kalaban. Ano sa tingin ninyo? Kumbaga parang sinasabi dito, parang sakripisyo si Cheese. Diba? Kumbaga pasukin mo ang lungga nila para mahawakan mo ang impeachment ni VP Sara. Parang ganun ba yun? Ganun ba yung mga katunay? Ano ba kaya talaga, kuya? Bagong liderato po ng Senado sa pangunguna po ng bagong Senate President Win Gatchalian. Ano po ba ang masasabi po ninyo sa bagong komposisyon po ngayon? I would not be surprised. Kasi if you would notice, every time a senator is summoned to Malacanang, he changes his mind. Nagyari na po, reportedly, Senator Chis Escudero went to Malacanang. A few days after, he changed his mind. And there was another report that Joel Villanueva went to Malacanang for whatever reason it may be. And then a few days thereafter, he changed his mind. So, whatever is the case, the new leadership is there already in the Senate and they are expected to work. O nung pinapatawag sila sa Malacanang, pagbalik nila parang parang nagbago bigla yung mga isip nila. Parang parang pumasok sila sa isang samahan, parang korsilyo, parang gano'n. Diba, papasok sila ng astig, paglabas nila ang bait na. Parang gano'n din. Biglang nagbago yung mga pananaw sa buhay. And I would subscribe to the statement of Senator Peter Alan Cayetano saying that there is already a new leadership and he and his group, the minority bloc, will respect it. And that's how democracy should work, getting the majority vote. Not like the time when there was a deadlock at pinagpipilitan na sila yung may mayorya. When in fact the Constitution is very clear on what a quorum is, because no matter how you look at it from whichever angle you look at the Constitution, hindi po nagbabago yan. 13 talaga yung quorum. Eh ngayon, they were able to get 13 votes, 13. eh di sila na yung mayorya. Opo. At kaugnay nga dyan sa naging sesyon noong June 3, attorney, yung petition po ni Senator Alan Peter Cayetano, anong magiging epekto po nito kapag magdesisyon po o may desisyon po Supreme Court patungkol po doon sa issue ng pagpapalit liderato noong June 3 session? I would like to, actually it crossed my mind na with the new majority now in place, baka sakali lang, the Supreme Court might declare the petition moot kasi nga meron ng majority block. But I would like to believe also para hindi na maulit yung naulit pa. At naulit na nga nung several decades ago under the time of Senate President Abilino. Kaya umabot sa Korte Suprema yung issue na yan. Sa ngayon, umabot na rin sa Korte Suprema. So perhaps to put an end to how the Constitution should be properly interpreted, the Supreme Court should proceed to resolve the petition recently filed by the Cayetano bloc.
Opo. Attorney, ang impeachment case ni VP Sara Duterte ay umuusad na kahapon nga ay nagsimula na itong pre-trial conference dyan po sa Senado kung saan yung dalawang kampo, depensa at yung prosecution ay nagharap po doon sa Senado. Pag-usapan po yung magiging procedure ng impeachment. Anong tingin po ninyo considering sa bagong komposisyon ngayon ng Senado ay paano ito, anong magiging implikasyon, epekto po sa magiging kaso ng impeachment ni VP Sara Duterte? The impeachment case will proceed accordingly. No? Alam natin na yung any impeachment proceeding or impeachment case initiated by the House and tried by the Senate, no matter how the people will deny, especially those on the two houses of Congress, there is always a political dimension of this proceeding. No matter how we try to adjudicate, ibig sabihin, we hear the cases based on the evidence, meron talagang malakas na political implication or pressure on how the case will be decided whichever way. That being the case, ang nakapagtataka lang dito, kung tama yung narinig ko at nabasa ko, hindi yung Senate President ang magpe-preside sa impeachment court. Si Cheese. I don't know if I got the information correctly na si Senator Cheese Escudero ang magpe-preside sa impeachment proceeding. Purportedly because he's a lawyer. But I don't know if that is, although they have already, the Senate has already resolved that in a Kasi resolution. kung babalikan natin yung mga panahon na yon, ito magsalita na tayo. Kung babalikan natin yung mga panahon na yon, yung unang impeachment na sinusulong ng Kamara laban kay VP Sara is talagang nireject talaga ni Senator Cheese yun. Hindi niya pinayagan. At sinasabi niya na parang pampolitika lang yung ginagawa nila, kaya gusto nilang ma-impeach si VP Sara. Ang tanong kasi dito mga katunay, kung sakasakaling si Cheese uli ang hahawak niyan, is ganun pa kaya ang maging pananaw ni Senator Cheese gaya dati? Lalong-lalo na, alam naman natin yung majority ngayon, alam natin kung parang kanino nakapanig. Pero sa totoo lang, kailangan pa rin nila ng 16 votes. 'Di ba? Hindi naman pwedeng 9, 11, 8, 12, kailangan pa rin 16. So ang iniisip natin dito, maging patas pa kaya si Senator Cheese sa kanyang gagawin. 'Di ba? O kaya nandiyan sa Senado. Kasi kung talagang magbabago na, talagang alam na natin kung sino na kumokontrol diyan. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, yung mga ebidensya naman kay VP Sara sa mga impeachment niya, talagang singaw naman talaga. 'Di ba? Halata naman nating puro house show lang yan, lalo na yung mga testigong inilalabas nila laban kay VP Sara. Puro house show lang. Oh. Tutusin, napakahina talaga ng ebidensya laban kay VP Sara sa mga inaakusa. Ewan natin kung sino ang papanigan, kung aandar ba rito ang katarungan at pagiging transparent. 'Di ba? Yun ang pinakakatanungan diyan. Kasi kung pampolitika lang 'to, kung ipopolitikahin lang talaga si VP Sara, may posibilidad na si VP Sara ay ma-impeach. 'Di ba? Sigurado 'yan Pag pinulitika nila 'yan, talagang seseryosohin nila 'yan. At isa pa, nakikita naman natin na gusto yung flood control, isang tabi na muna at si VP Sara muna ang asikasuhin yung impeachment trial na yan. At sinasangkala naman ng mga congressman, taong bayan na daw ang humihiling. Diba? Kasi sa totoo lang, hindi naman taong bayan ang humihiling. Yung mga congressman na galit kay VP Sara ang humihiling ng impeachment. Ginagamit na lang nila yung mga tao para isipin na taong bayan ang gustong pa-impeach kay VP Sara. May nakikita ka ba ng mga ini-interview na pagkadami-dami na gustong ma-impeach si VP Sara? Karamihang mga napapanood kong mga video ng mga interview sa mga tao, gustong-gusto nila si Sara Duterte. Gustong-gusto nila yung pamamalakad ni Tatay Digong nun. 'Di ba? Kaya para sa akin kasi, kung pupolitikahin lang nila talaga yan, mananalo sila.
Pero kung ipapatas nila yung laban na yan, I'm sure mananalo si VP Sara. Pero ang tanong dyan, papayag ba silang manalo si VP Sara? Kasi alam naman nila, kapag nanalo si VP Sara dyan sa impeachment, diretso na yan sa pagtakbo bilang presidente ng Pilipinas na ayaw din naman talaga nilang mangyari. 'Di ba? Kaya ito, sigurado aasikasuhin yan kasi lalong-lalo na 2026 ngayon. 2027 na next year. Malapit na sa 2028. Kapag hindi pa nila inasikasi yan at makalusot pa si VP Sara dyan, sigurado matik sila dyan. Kaya talagang aasikasuhin nila yan ngayon. Nag-aalumpihit na sila dyan. Resolution that is approved, but that will still not be in consonance with the Constitution. Si Senator Ping Lacson po mismo ang nagsabi po niyan na pag magkaroon po ng magko-convene na po yung Senate Impeachment Court, yan po isa sa kanilang isusulong, ipapanukala na si Senator Chizzy Escudero ang gawing presiding officer. Pero attorney, sa kasalukuyan po o karaniwang proseso, hindi ho ba yung Senate President mismo ang dapat mag-preside sa impeachment court? Hindi po pangkaraniwan lang yan, ano? Nasa saligan batas po yan, nakasaad. So I don't know how they will supersede, if I may call it that way, yung constitutional provision where it's the Senate President who is the presiding officer in the impeachment proceeding, covering all impeachment involving impeachable officers below the President. Kasi pagdating sa Presidente, ang Chief Justice po ang presiding officer. So below the President and all impeachable officers will be tried before the Senate, in which the presiding officer is the Senate President. Opo. Attorney, naniniwala ho ba kayo na yung special session na ginawa ay may kinalaman po dito sa impeachment, yung pagpapalit liderato, may kinalaman po dito sa impeachment ni VP Sara at sa iba pang mga issues na kinakaharap natin ngayon? Liliwanagin ko lang, anong special session po ito? Yung special session po na sinabi po o Special dineklara ng session. Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung nakaraan, attorney, na kung saan nagkaroon ng pagpapalit liderato. Right. So nakikita ho ba ninyo na ang pakay o may yung direksyon o may kinalaman ho ba, may kaugnayan ho ba ang impeachment ni VP Sara Duterte, kaya kailangan magpalit ng liderato dyan po sa Senado? Obviously, I fully agree with that observation. Kasi yung urgency, I'll put that in the context, Unang-una, there was supposed to be already a adjournment sine die. Ibig sabihin, adjourn na yung Congress sa pagkaalam ko. Pangalawa, the President may call Congress for a special session on urgent matters. And as it turned out, the matter that was discussed was more yung mga ayuda. No? So hindi ko alam kung pangangailangan ng tao yan, Pero obviously, I share the observation of Senator Peter Alan Cayetano na yung pinagdidiinan talaga o pinagpipilitan na magkakaroon ng special session para mapalitan yung liderato ng Senado. Ako sa akin, pabaro ko kay Senator Alan talaga. Na yung special session na yan is para talaga mapalitan ang liderato ng Senado. 'Di ba? Halatang halata naman Kitang-kita nyo pagdeklara kay Senator Alan bilang Senate President, kita nyo nagkagulo dyan sa Senado. Hindi naman natin pinagbibintangan na yung mga ayaw kay Senator Alan ang may gawa nun. Pero di ba nakakapagtaka lang biglang nagkaroon ng gulo na pwede talagang ibintang sa kanya. Na parang tignan natin kung maihahandle mo tong gulo ngayon sa Senado. Diba? Pwede namin gawing buta sa'yo to once na may makita kami na mali mo. Diba? Ayun nga yung ginagawa nila. Isa yun. At marami pa. Halata naman talagang ayaw nila sa liderato ni Senator Alan kasi alam naman nila, unang-una, si Senator Alan, alam natin na malapit kay PRRD. Although sinasabi ni Senator Alan na malapit siya kay PRRD pero hindi sila close ni VP Sara. No? At pwedeng at parang pinalalabas dito na pwede naman siya talagang maging transparent sa kung ano ang kalalabasan ng investigasyon, kung ano kalalabasan dyan sa mga ebidensya. Kaso nga lang, ang problema, kung mahina ang ebidensya laban kay VP Sara, hindi yun papaboran ni Senator Alan sigurado at ng ibang senador. 'Di ba?
Pero kung malakas yan, baka sakaling paboran. At saka isa pa, si Senator Alan kasi hindi nila hawak sa liig yan. Hindi nila kayang, alam naman natin, si BBM tsaka si Senator Alan noon, nung eleksyon pa lang, talagang nagbabangayan na talaga yan. Pinag-awayan pa nila yung 20 pesos na bigas noon, di ba? Laging nagbabarahan yan. Kaya yun, parang nakikita ko, yun din ang isa sa mga dahilan. No? Dahil talagang si Senator Alan ay hindi hawak yan. Kasi talagang biglaan lang naman yung pagpapalit ng liderato noon kay Senator Alan kasi biglang dating si Senator Bato noon. Diba? Kaya nagulat sila, hindi nila inaasahan na darating si Senator Bato para mapalitan si Tito Sen. Diba? Nagulantang sila noon. Kaya ngayon, kita mo, hindi nila matanggap na biglang nagkaroon ng palitan. Lalong-lalo na syempre mga congressman na gusto magpa-impeach kay BP Sara. Kaya talaga ito nangyari. Hindi nila tinigilan si BP Sara, hindi nila tinigilan si Senator Alan hanggang sa mawala sa posisyon. Talagang gagawin mo naman talaga lahat para mawala si Senator Alan sa posisyon Kasi kumbaga iisipin nila dyan malaking bagay yan para makatulong kay BP Sara sa impeachment trial. So, syempre, kung alam natin na makakatulong yan kay BP Sara sa impeachment trial, tanggalin yan. Parang ganun ang mangyayari. Mas maganda talaga kung kontrolado natin lahat ng mga bagay-bagay sa mundo. Ganyan. Walang kontra. Kasi kung may kontra, hindi ka makakakilos ng maganda. 'Di ba? At kapag yan, si BP Sara ay hindi ma-impeach, sigurado matik sila lahat yan. O kaya para sa akin, sa tingin ko, aasikasuhin nila tong impeachment na to. Kaya nga sinabi ko kanina, isinasantabi na yung flood control project. Kasi pwede naman nilang balikan yun once na ma-impeach si BP Sara. Ibig sabihin, balikan. Yung manghuli na naman ng mga walang kasalanan. Matuldukan na ang liderato and will have a direct consequence in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Papaano, attorney, kung ang iba po sa mga senador o ilan po sa mga senador ay sasapitin po ang nangyaring katulad ni Senator Jingo Estrada na ngayon nakakulong? The Constitution is very clear, pagdating sa botohan. You have to look at the Senate because this is what you call an impeachment court. Just like any court, they will have to decide on the basis of the evidence. But unlike any court or collegial court for that matter, this is composed of 24 senators. Nakalagay talaga yan sa saligang batas. So ibig sabihin, yung 24 and the count on how many would determine either acquittal or conviction, nakalagay na rin yan sa saligang batas. Let us not get into any interpretation other than what is clearly stated in the Constitution. Buti sana kung yung Constitution ay hindi klaro na kailangan pa yung pupunta tayo sa Korte Suprema for the Supreme Court to interpret what the Constitution really means, Pero doon sa nakalagay sa Constitution, klarong-klaro na 2/3 vote of the Senate. Ibig sabihin, 16 to convict. Or for that matter, 9 to acquit. And for that matter, I like to make this very clear. Kahit na walang boto na no, they still need 16 votes to convict. Opo. Kasi nga, usapan... So kapag hindi sila naka-16, wala. Kahit sabihin natin na 13, halimbawa sila 13, no? Ano nila, kulang pa rin sila ng 3. Paano nila kukumbinsihin yung 3 pa? Kaya nga sila nagpapakahirap ngayon sa pagkumbinsi, di ba? Bukod kay Senator Joel, kay Senator Cheese, nangungumbinsi pa sila ng iba. Ewan na lang natin. Alam naman natin, yung mga natitira kay Senator Alan, matatatag yun. Yung mga bilyar, siguro, kinukulit-kulit nila yan. Pero tingin ko, si ex-Senator Manny Villar, talagang hindi talaga nagpapadala. Dahil nga may nabalitaan tayo dati, di ba? Nagsalita si Senator Manny Villar na, see you in court. Di ba? Kung ano't ano man. Di ba? Baga, wag na silang kulitin.
na ibaba na lang daw yung baga threshold ng magiging boto para i-convict si VP Sara, considering na wala po yung dalawa, si Senator Bato de la Rosa ay hindi pa alam nila kung saan, at itong si Senator Jinggoy Estrada, at meron pang mga iba pang mga senador na haharap na sa kaso at reklamo, attorney, kung gaano ho ba kadali o katagal ang kung gustuhin man nilang amyendahan o baguhin ang konstitusyon, at particular na po dito sa impeachment trial po ng VP Sara Duterte. Ay, patungkol dun sa pangalawang tanong mo, mahirap. Especially at this point in time. Amending the Constitution, just to suit their interpretation to lower the threshold of acquittal or conviction of an impeachable officer facing impeachment before the Senate, eh mahirap na sa ngayon. Kasi dadaan ka sa mahabang proseso to amend the Constitution. If you look at the provision of the Constitution, walang ifs and buts. Ibig sabihin, 16 votes to convict. No ifs, no buts. So, ibig sabihin, yun yung pupuri mo na boto. So, ibig sabihin din, as I've said earlier, kahit na walang boboto na no, kailangan mo rin ng 16 votes to convict. So parang walang magbabago. Kailangan pa rin talaga 16. Kahit wala si Senator Bato dyan, kahit wala si Senator Jinggoy dyan, kailangan pa rin ay 16. O yan ha, maliwanag na maliwanag. O baka mamaya, ibendalo na naman nila yan. Alam naman natin, mahilig sila sa bendalo. Yun lang ang klaro doon insofar as the constitutional provision is concerned. Opo. At sabi mo nga, hindi madali. At ngayon ay ang bagong majority nasa 13. Para makakuha sila ng dagdag, para umabot sila sa 16, naniniwala ho ba kayo na itong ginagawa pong panggigipit, pag-file ng kaso, laban po doon sa mga senador na nasa minorya na ngayon, ay kabilang po o bahagi po ng strategy o paraan para mahikayat po sila na lumipat sa bagong majority? No doubt. No doubt. These are part of the pressure that is being put on the Senate from all sectors, including Malacanang, but not excluding all other sectors who also have their own interests to keep VP Sara from the race to the presidency for 2028. Yun, talagang para kasi nga nangyayari, blackmail ang nangyayari. Kapag hindi ka sumunod sa amin, talagang kakasuhan ka namin. Parang si Jinggoy kasi yung pinakaano nila dyan, parang yung si Jinggoy ang kalabit. O kita nyo nangyari kay Senator Jinggoy, di ba? Pinakulong namin, parang ganun yan. Kumbaga, meron silang sample. Kasi kapag hindi sila nagbigay ng sample, malabong may bumaliktad talaga kay Senator Alan. So yung nangyari yan, na may nagbigay sila ng sample, nakulong si Senator Jinggoy, alam nila na talagang mag-iisip to kahit sino dito. Takot lang nito kasi nagbigay na tayo ng sample dito. Ngayon, talagang malakas na lang yung loob ng isang senador na hindi magpapadala doon. 'Di ba? Di ba nakita naman natin yung dalawa. Si Senator Joel at si Senator Chis ay bumigay. Lumipat sa kabila. 'Di ba? Ngayon, yung iba ngayon is titignan pa siguro yan kung talagang bibigayan. Kasi ang madalas na nagiging ulitin ko, ang madalas talaga na nagiging hula-hula talaga yung mga bilyar ay pwedeng bumaliktad. Pero para sa akin siguro parang hindi na. Kasi nakita naman natin yung mga nakakaraan, di naman talaga sila pumupunta. Lumabas si Senator Chis, lumabas si Senator Joel, pero hindi sila nagpapakita. 'Di ba? Yung mga bilyar. So, ibig sabihin nun is hindi sila natatakot kung ano man ang nagiging banta sa kanila. Kasi yung ibang senador, bukod sa mga bilyar na kay Senator Alan, mga kasama ni Senator Alan, napakalabo na yun. Napakalabo na sila na bumaliktad pa. Dahil alam naman natin, 'di ba? Kung gaano kasolid 'yan. Kahit naman si Senator Lauren, malabong bumaliktad dyan dahil alam nyo naman kung ano ang prinsipyo ni Leviste ng anak niya. 'Di ba?
Opo, at bago ko lang ipasa kay Partner Admar, yan po yung naging dahilan na kung nakikita po ninyo bakit lumipat po itong si Senator Joel Villanueva, si Senator Chis Escudero, na yung mga nakaraan ay alam natin na sila mismo yung nanguna at nagbulgar din po doon tungkol sa flood control at itong ang maging si Senator Chis Escudero na mention niya doon sa kanyang talumpati noon na si Martin Romualdez na yung nasa likod nitong manumalyang korupsyon, itong flood control scandal. Tama po kayo. In fact, it surprised me and it surprised many to a lot of people kung bakit sila bumaliktad. But they have probably have their own reasons as well, no? At ang nakikita natin na rason na hindi nila sinasabi eksakto, pero yung rason is that yun nga, there have been a lot of pressures on them, and not just on the two of them who changed their mind, but also for the rest of those in the minority. Para bumaliktad na. At I'd like to commend those who have remained steadfast and principled in their position to stay where they are. I'm referring to the Cayetano Bloc. Lahat sila doon. Kasama na sila Senator Bongo, Senator Robin Padilla, lalong-lalo na si Senator Dante Marcoleta na talagang pinipressure sa ngayon, no? Sa kasalukuyan. With cases to be filed against him, but naninindigan. So lahat na po sila, si Senator Pia Cayetano at saka si Peter Alan Cayetano. So lahat po sila dyan na maisaayos natin yung I'm sorry, Go ahead po, sir. Oh, I'm sorry. I'm getting a warning here sa Zoom that it's not responding. But anyway, can you still hear me? Yes po, sige po. Apo. So yun po na I'd like to commend them on the principled stand na hindi sila susuko at hindi susuko sa pressure that is constantly being exerted on them. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Philippines Trending News at syempre natunghayan natin kanina yung boses at video na natunghayan natin. Binigyan din natin ng reaksyon si Sir Banat Bay at ang SMNI News at si Attorney. Ayan, kayo mga katunay, ang masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.